abiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Maayong gabi, maulanon nga gabi mga igsoon ko diya sa Ginoo. Kumusta? Long time no see. Sa ato ang welcome to sa ato ang HBI Bible class online. Balik na punta mga igsoon sa ato ang naputol nga pag-eskwela dinhi sa Bible class online nato, no? So kumusta mga igsoon, ato mga kaigsuonan sa tanan nga mga kakupudan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa tibuok kalibutan. Atong ginagreet tanan. Good morning sa Amerika o sa Canada o may gabi sa Pilipinas. Tanan ang Diyos sa kanunay magpanalangin ka natin tanan o bisan ba niya na pasalamatan nato ang Ginoo nga nakabalik na punta sa ato ang live sa ato ang Bible Class Online HBI, the School of Biblical Studies. So mo ni mga igsoon ang ato ang unang kurso sa ato ang ipadayon na to ato ang Foundations of Faith, no? Atong ginapangumusta ang tanan ng mga leaders sa ato ang iglesia, sa Church of God Seventh Day, o gingon usab sa tanan nato nga mga kaigsuonan, inaot nga sa inyong lugar dilipod kayo kusog ang ulan kay dire medyo kusog kay ulan kanina, no? O napunta diri estudyante isa, kumusta pud ni? No, estudyante po siya sa secular at the same time sa ato akong Bible school. Okay. So atong nakatunan sa atong last time nga sa dili pa ta mo Maison, medyo dugay ta nakabalik gumikan kay nasayod mo daghan kay tang gilakaw-lakaw, no? Gikan pa atong after sa conference hangtod nga sa Iloilo o hangtod sa pagbalik na to karon ra kita nakahigayon na usab sa ato ang pagpadayon ini ato ang kurso nga Foundations of Faith o ang ato ang ning stop ta mahitungod atong Resurrection of the Dead Part 1, mga pagkabanhaw sa mga patay sa unang yugto to siya mga igsoon. So karon ato po ning ipadayon ang atong Resurrection of the Dead Part 2. O kung mamatay ang tao, i-resurrection siya, ibanhawon siya. So mo nay atong tun-an diha sa Biblia kung unsa ang sulti usab diha ron makatunan nato, ma-inform ta og natay paglaom igsoon nga inana diyan tangata, no? So muna nga nining kagabion gi-welcome na ko ang tanan diha sa ilang mga nahamutangan karon og ang tanan nga kanang mga interesado usab sa pag-eskwela niining ato ang Bible class online ato pud silang gi-welcome kanunay ang ato pong mga examinations ato ra pud narapod sa atong online, no? So kung maka-answer mo ipadala lang gihapon ninyo diri sa amo o kamo gihapon na siya nga i-acknowledge kay sa katapusan ini nga kurso natin madawat ng mga certificates. Okay, so nining kagabion mga igsoon ang atong oras sa medyo nagkaanam na magkalalom kay alas 7 kapina, no? Sanay oras karon alas 7 31, no? So ato ning sa di nato dugay-dugayon na ni ato na lang i-bless ang tanan nga pinaagi-usab sa ato ang pag-ampo karong kagabion mga igsoon. Okay? So atong idungo atong mga ulo at iputa atong presensya diha sa presensya sa Ginoo. Let's pray. Our most gracious and loving Father in heaven, Father God, this evening, Ginoo, kami nagatuol kanimo o ingon nga mga nagtuon na po sa mga pulong, Ginoo. We need your Holy Spirit, Lord God, para mag-abri sa mong mga una-una, kasing-kasing, o i-ready mi, Ginoo, nga mo receive sa imong blessing, Ginoo, pinaagi sa imong pulong karong pagkabi. Ginoo, Diyos, salamat kay ninhi gayon karon nga makatuon na po mi pinaagi sa imong mga pulong, uban usab ni programa na mo Ginoo nga
imong gihatag kanamo ang HBI Bible Class Online. Ginoong Dios, ikaw magapanalangin sa tanang estudyante karon, sa tanang maminaw, o ikaw sa magapanalangin kanamo nga magatudlo dining sa maong studio, Lord God. Ginoong Dios, ang imong ngalan dayon sa walay katapusan, kinitanan amo kining gituboy kanimo. Salamat sa mga tubag. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. So, mga igsoon ko din sa Ginoo ining kagabion atong ipadayon ang atong chapter 9 kay katong niagi ni hunong ta sa chapter 8 nga mao tong resurrection of the dead part 1 nga katong gitawag natay past, present nga mga resurrection. O kaning resurrection of the dead, ang pagkabanhaw sa mga patay, part 2, mahitungod na kini mga igsoon sa future nga mahitungod na kini sa mga future nga pagkabanhaw mga igsoon. Okay? So muna mga igsoon ko sa Ginoo atong iandam atong mga notebook, atong mga unsay ma-take up na to igsoon ining kagabion. Okay. Wala. Okay. So ang atong key verse makita kini diha sa 1 Thessalonians 4 verse 16 and 17 atong basahon sa Binisaya. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog, sa punuan sa mga manulunda, ug sa butyong sa Dios manaog gikan sa langit, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. 17. Unya kita nga mga buhi nga hingahingabilin, pagalalinon kita pagtingog ngadto sa ibabawang uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. O ingon nini magakauban kita gihapon sa Ginoo. Amen. No, so upon completion of this tonight, no, maka-aning maong chapter atong ma-describe unsa ning future resurrection, kaning umalabot nga mga pagkabanhaw sa mga patay. Ato pong mailhan ang kaning asa paingon ang mabanhaw nga mga dautan asa dapit ilang destinasyon, ug ato pong makatunan karon ang katong mga buutan nga nangabanhaw asa pod sila paingon, no? So atong masaysay pinaagi sa atong pagatunan karon ining kagabion, masaysay na to nga ang kamatayon o ang pagkabanhaw pod ni Ginoong Hesus Kristo nakaapiktar kini diha sa tanan nga mga katawhan. Okay? So moto ang ato ang key verse atong gibasa kaganina, naghisgot kato sa future resurrection or umalabot nga pagkabanhaw. Brother Joshua, mabanhaw ba ang buhi? Sa imong una-una, kinsa man ni mabanhaw? Mabanhaw ka ni buhi? Okay, ang pagkabanhaw nga itong gisulti diri mga ison, katong yung namatay, no? Kaya wa may mabanhaw ng buhi, labi na when we speak about future resurrection. Sa future resurrection, mao gyud na siya ang gitawag ison nga katong nangamatay nga naa sa lubnganan, mao toy giingon ni Apostol Pablo diha sa 1 Tesalonica 4:16 o 17. So kini ang atong pagatunan, it deals with the prophecy, katong mga tagna nga mga matay, pag-abrihan, ang mga lubnganan, o bisan pa niya na sakgawon sila, magsugat diya sa langit sa kapanganuran, o mo na atong pagatunan ining kagabhion. Okay. So, atong unahon mga igsoon, kung maghisgutan ining maong future resurrection, no? So sa future resurrection mga igsoon, ang tanan nga mga nangamatay maka-experience sila og pagkabanhaw sa mga patay. Okay? Mabanhaw sila. Ang maka-experience sila, pero wala ka mamatay, o di ka maka-experience ining na-experiencehan unya inigabot ni Kristo diha sa mga nangabanhaw gikan sa mga patay. So ay bitaw mga igsoon, maguna-una ko ang sistema sa lubnganan karon nanay, praise the Lord, nanay gitawag nga upat ka andana, no?
So, tuwa sa ilalo mga isa, then diri. Say, makaingon ko nga, saan ka pag-abot sa pagkabanhaw, ano, no? Nga, nag-ana na, unya, ang kapang kinalulaman may mabanhaw, uguna, unya ka ni diri. Muna ako sa'yo, may na lang kita nga, ang Ginoo na mo'y magbuot niya ng tanan, no? So, muna nga, mauna igsoon nga, kanang, amazing or wonderful kayo atong Ginoo mohimo niya ng gitawag og future resurrection. Kung imong tan-awon ang future resurrection ug buhi pa ta na higayuna tingala siguro tanong uy nang liki. O nya pagkahuman nang nanindog ang mga atong mga loved ones ug nakita nato nga kuan nya kita pod buhi pud ta nga naa kang Kristo. Sila pod gibuhi pod sila sa Ginoo, naapod ka kang Kristo. Mag-usa ta tanan no muna nga maka-experience sila kung unsa gid ang pagkabanhaw kay nangamatay man sila, pero kung kita anang panahon na wala ta nangamatay dili ta ka-experience ana kung unsa na ilang na-experience. So ang tanan pod nga mga katawhan maka-experience pod siya og unsay eternal judgment nga mao pod na atong chapter 10 no pon. So si Ginoong Hesus nagsulti siya mahitungod ni ining future resurrection. Sa Juan 9:28 ngadto sa 29 nagsulti si Ginoong Hesus nga matod pa niya sa English, "Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice and shall come forth." Matod pa niya. 29, "They that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation." Diri gisulti ni Jesus Christ diri nga ang dautan o ang buutan o ang dautan, ang matarong dautan, basta nga matay sila, maka-experience sila og kanang pagkabanhaw, pero lain-lain lang ang ilang destinasyon. No? So basahon na to sa Cebuano aron masabtan. Ang pulong kaingon 28. Okay? 28. Ayaw kahibulong niini kay ang takna moabot nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog. 29. Ug managpanggula ang mga magbubuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi ug ang mga nagbanhaw sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa pag-upo. No, so diyan nato makita nga naay destination, lain og destination ang gitawag diha ang evil ug ang good nga mga na-resurrect. So si Apostol Pablo gani sa 1 Corinthians 15 verse 22 nag-ingon siya nga, "For us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive." So naibaw-an kay nila ang paglaom gyud nila sama sa gisulti ni Jesus Christ bisan pa kang Apostol Paul nga dunay gyud mahitabo nga future resurrection nga ang kanang nangamatay diha kang Kristo, ang nangamatay nga buutan ang katupong nangamatay nga dili buutan buti pasabot nga mga banhaw sila pero lain-lain sila og destinasyon mo naton pagatunan niya. Og nagpamatod si Apostol Pablo nga ingon sa kang Adam nangamatay ang tanan, gipadala si Kristo aron ang tanan usab mabuhi, no? So tungod kay ang original nga nakasala mahuman si Adam mo na nga ning abot ang kamatayon. Ning abot ang kamatayon sa tibuok kalibutan. Nasayod kay tani ana mga igsoon. O tungod sa maong kamatayon, tungod sa kamatayon, gi-emphasize usab ni Jesus Christ sa dinhi pa siya nga siya namatay o iya pong hibalo sa tanan nga siya usab nabanhaw. Okay? Aron ang tanan nga mga tao nga bisan tuod nakita nila nga dunay kamatayon pero na sila'y paglaom gumikan kay si Ginoong Hesus na banhaw man gikan sa mga patay physically. Physically, no? So muna ang giingon nato igsoon nga kanang pagkabanhaw human nga mamatay ang physical nga kamatayon. Pero na exemption exemption to the resurrection. Katong giingon diha nga atong damon 1 Corinthians 15 verse 51 to 53, si Apostol Paul naghatag siya kinsa tong dili mabanhaw.
no? Na ay dili maapil sa pagkabanhaw ani sa future nga pagkabanhaw. Atong basahon. 51. Aniya karon ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Kitang tanan dili mga tulog apan kitang tanan pag-aalidhan. Sa kalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong kay pagpatunggon ang budyong ug ang mga minatay pagabangonon nga mga dili madunuton ug kita pag-aalidhan. Kay kining madunuton kinahanglan pagasuluban sa pagdili madunuton ug kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. Sa pagsulti, when Paul says, we shall not all sleep, iyang ipasabot nga, dili tatanan mga tulog, buti pasabot, dili tatanan mga matay. No? Naagid mo, mabalik gid si Ginoong Hesus, nga naagi dili mga matay. O gani, ningon siya, nga ang katong mga wala na nga matay, ilisan na lang to sila og usa ka lawas nga dili himalatyon, pero dili sila maka-experience sa katong resurrection nga gibanhaw gyud gikan dito sa alok nga nanimbangon diha. Di sila ka-experience. Ang ilahan lang ma-experience, ang ato lang ma-experience kung buhi pataan ng higayuna igsoon, ang ato lang ma-experience nga mailisan lang ang atong lawas nga dili himalatyon, no, madunuton. Mo na nga ang exemption nining gitawag nga resurrection doctrine kaning sa future nga resurrection igsoon, ang exemption ang dili mabanhaw kadtong buhi inig abot ni Jesus Christ. Di na to sila kinahanglan banhawon, kinahanglan na lang sila ilisan og lawas nga dili na madunuton. Matud pa ni Apostol Pablo according to 1 Corinthians 15 verse 51 to 53. Now, kaya doon na may pagkabanhaw di ay atong hisgutan karon asa man paingon ang destination ni ining gitawag og mga patay. So, atong naibawaan nga there is a period between physical death and the resurrection. That is not revealed in the Bible, but three things nga klaro kaayo nga gisulti din ha. No? So, at the time of death, there is a separation between the body and the spirit and the soul. So, ini kamatay sa tao, mo separate na iyang lawas, iyang espiritu o ang iyang kalag. The physical body is put into grave. Ang physical nga lawas, kaning kaha na to, muadto na dito sa yuta. O, apan ang kalag, ang espiritu, magapuyo na dito sa Ginoo. Okay. So, ay matud pa diha sa Ecclesiastes 12 verse 7 ba na, no? Na nag-ingon man din na igsoon nga ang espiritu mo balik ngadto sa Dios, ang lawas muadto dito sa yuta. So, the spirit and souls of those who are righteous go to different places than those who are wicked. Mo ni ang giingon diha mga igsoon, pero para sa Old Testament duha ra gid na ilaha katurag yung gininhawa sa Dios nga mao putoy nahimong buhi nga kalag o katuntua nga gisulti din ha sa Ecclesiastes 12 verse 7 daw ay mong gitanaw, no? So gi-reveal usab diha mga igsoon nga ang destination sa mga sa atong sa usa ka kuan dili day na ingon nga maglakaw-lakaw na may gingon ko nila nga maglakaw-lakaw yung mga uban ingon na lang mga lagkalag Mato sa lugar nga nila nato. Mato sa lugar nga kung naay mamatay, pero atong ibaluan diri nga ang lawas mo adto sa kuan sa yuta ginabasa daw na Ecclesiastes 11 12 12 versikulo 7 ingon siya, ug ang abo mo balik ngan sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga maoy naghatag. So, sa Old Testament mo nang ang espiritu mo nang gininhawa nga gihatag sa Dios nga ni kanato mo balik ngadto sa kuan sa Ginoo sa maghalatag nga mao ang atong buhi nga Dios. So the destiny of the righteous ug ang destiny sa unrighteous lahi-lahi na sila mga igsoon, no? So nasabtan nga to na diha. So the destiny of the righteous lahi siya kaysa destinasyon sa mga dili righteous. Okay. Kaya nita diri mga igsoon sa
sa dili pang resurrection, sa wala pa ma-resurrect si Jesus Christ, o after. Ito ba, asa ni? Okay. So, at atong mo ng Lucas 23, versikulo 43. Okay. 43. 23, 43. Og si Jesus miingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo karon, magauban ka kanako sa paraiso. Okay. Kani po, isa po ni siya ka dako kaayong question. Gani bitang may tungod aning kawatan nga ningon sa hinumdumi ko. O ana ba no? Todang basahon sa Lucas man no? 23, 43. Baliki sa 42. Sige daw. 42 mingon. Ug siya mingon, Jesus, hinumdumi ako kung ikaw moadto sa imong gingharian. Dayon unsay tubag ni Ginoong Hesus. Og si Ginoong Hesus miingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo karon, magauban ka kanako sa paraiso. So ang destinasyon una paingon sa paraiso. No, ang imong tanawon, ang katong kawatan nag-ingon siya, hinumdumi ko inig moabot ka sa imong gingharian. Ang iyang gusto gingharian. Daghan kayong espekulasyon nga matud pa niingon sila nga nakuan na daw, naluwas na daw. Ang katuntuan naluwas na. Dayon kay kanang nagrepent daw to siya. Ug ato pong ibutang sa repentance, ning ila siya ni Ginoong Hesus, pero ang wala siya mingog pasaylo ako. No, sa kay kawatan to siya. Ug ato pong ibutang didto nga kanang sa tubag ni Ginoong Hesus, layo ra kay sa gingharian. Kaya ang iyang una-una nga imatud pa niya, hinumdumi ko kung moabot ka sa gingharian. Pero ang gitubag ni Ginoong Hesus karon-karon dayon padadala sa paraiso. Maubanta diha sa paraiso. Okay, atong basahon sa isa pa. Ephesians 4:9 and 10. 4, 9, and 10. Sige daw. 4, 9, and 10 ang gaingon. O kini siya misaka unsa bay kahulugan, kundili nga makanaog usab ngadto sa mga bahin nga labing halalom sa yuta. Ang makanaog mauusab ang misaka sa kahitasan nga labaw sa tanang mga langit aron mapuno niya ang tanang mga utang. Okay. So, nag-ingon din na mga igsoon sa pagkamatay na ni Ginoong Hesus, hinaog siya dito sa Dalo. Okay. Basahon na to. Una, ingon siya dito sa paradise, no? Paradise. Kaning paradise, paingon na dito, buti pasabot, Sheol. Parihara man na agyapon sa imong ipakita dito. Dili na langit. Dili na siya langit, pigson nga para sa Panginoon tuwa. Wa sila paingon dito. Basahon na to gutro, paingon sila sa kinahiladman. Sige daw. O kini siya misaka unya bay kahulugan, kundili nga makanaog usab ngadto sa mga bahin nga labing halalom sa yuta. Sis, ang mikanaog mausab ang misaka sa kahitasan nga labaw sa tanang mga langit aron mapuno niya ang tanang mga utang. Okay. Atong basahon sa English ha. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower part of the earth. He that descended, sa to ba, ang katong kawatan, ning nga nangay pasaylo, paingon niya nga, uban ka kanako karon-karon dahil sa paraiso niya, namatay to sila. Ning uban to sila nga, dito sila paingon sa kinahiladman. No? So, kay matod pa ni Jesus Christ na aman diri, nga sila gihapon ning adto sa lower part of the earth. He that descended in the same also that ascended up far above all heavens, katong ning kayab na siya, and he might fill all things. So wala pa mamatay si Ginoong Hesus, nagsulti siya mahitungod sa gisultian niya ang katong himalatyon pud nga kawatan nga nangayo og kuan sa iya kana bang hangyo nga hinumduman siya. Kumbaga, murag indirect nga pagkapangayo pasaylo ba, no? Repent, no? Pero nakailas siya ni Jesus Christ. Kay iya pa ganing gibadlong tong isa ka kawatan, di ba? Kay nagyaga-yaga tong isa. So, yung gibadlong ayaw na kay kaning tawhan na wala ni sala. Sa to pa, nakailas siya ni Jesus. So, bisan wala siya makaingon nga kanang
pasaylo ako, wala siya makakuan. Pero na, ang repentance magud, magsunod magud na ang baptism sa formula gid natong atong naisgutan atong niagi mga panahon sa HBI, di ba? Na magi-baptism. Then pag yun siya kuan. Pero katong to, himalap yun na wala na siya baptism. Pero, mo-undergo gihapon to siya judgment. Dili na buti ipasabot nga tuwa na to siya sa langit karon. Kaya ang Juan 3:13 naging mo Jesus Christ wa mo dito tao, no? O gunya ningon siya diri nga human sa iyang kamatayon ning sulti siya sa katong kuan, katong kawatan nga siya, today thou shalt be with me in paradise. Ang espiritu ni Ginoong Hesus sa iyang pagkamatay ning naog pa didto sa Sheol. Okay, nga Sheol. Ang buti pasabot nga nang Sheol didto gibutang ang tanan nga mga espiritu. O gani ningon siya, first he went to the place of the spirits of the righteous. This was called paradise. So ang paradise igsoon mao na siya ang ganang lugar diha ang mga it was believed that it is the spirit of the righteous ang amo kanang gitawag nga paradise or Abraham's bosom. Mao po ni iyang gipakita atong si Lazaro og katong dato nga si Lazaro iyang nakita wala siya diha sa langit kundi iyang nakita nga tuwa siya sa bakan ni Abraham. So kanang Abraham bosoms mao po na siya ang ituhan nga paraiso. Okay. From paradise, Jesus went farther into the area of Sheol. So reserved for the wicked spirit. So sa katinuhan sa mga Hudyo, napo na sila diha gitawag og Sheol. This was necessary in order for him to complete the work of atonement for man's sin. So iya gid ang ginluan ang tanan. No? So he shall endure both the physical and spiritual penalties of sin. The physical penalty was physical death. So the spiritual penalty was separation from God, which is called spiritual death. Jesus experienced that in Sheol. No? So muna nga further explanation, it was believed nga ang uban ningon sila nga ang paraiso mao nang naa sa langit. So it was not, no, dili ito mao kundi ang paraiso nga gipasabot karon din muuban ka na ko sa paraiso but ipasabot na manaog pa siya dito sa kinahiladman sa yuta mo din nga usahay na ay mga kuan nga katong mga karaan ko noon ay nag-question ba nga katong karaan nga mga silang lapu-lapo silang kinsa pa nga wala pa nakabalo sa nakasala man dito daghang ito pang mga karaan pag yung kayo unsa una lang man to atong mga lula mga lulo nga dito kabalo. So pinagi day sa kamatayon ni Jesus Kristo iya gyapon giadto dito sa kinahiladman ang tanan para makumpleto ang gitawag og atonement aron sa iyahang paglimpyo sa tanan nga mapasaylo gid ang tanan ditong kuana, no? So muna it was believed nga ingon ana nila. So muna mga igsoon ko di sa Ginoo nga ang resurrection ni Jesus Christ tuloy ang giagian muna giingon nga paradise, naghisgot ang Biblia paradise, naghisgot pud og Abraham's bosoms o naghisgot usab ang Biblia og Sheol, no? Ato na lang nang kuan igsoon kay og maghisgot ang Sheol isa po na siya ka chapter gihapon. Okay? Pero adto ta sa pinaka-focus na to nga gitawag na to resurrection of the dead. Okay. So diri sa kuan sa padayon taning the new pattern, no? Natay new pattern. Nagingon diri the events between the death and resurrection of Jesus set a new pattern for the destiny of the righteous soul. No, ang mga panghitabo kuno sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus naghimo og bag-o nga sulundan para sa kanang destinasyon sa usa ka kanang matarong nga mga kalag. Prior to Christ's resurrection, the departed spirit of the righteous went to paradise. So wala pa daw mabanhaw si Jesus Christ, ang tanan nga mga espiritu sa mga balaan, sa mga buutan ning adto sa paradise. After the death and resurrection of Jesus, the spirit of the righteous could ascend immediately into the presence of God. So mo ni ang ilang mga
gitawag na to nga explanation igsoon. Pero tanaw na to ang buhat city 55 ngadto sa 56. Then 59 ngadto sa 60. Kung giunsa pagsaysay usab diri mahitungod kang Esteban sa diyang gibato siya. Sige da. 55. Apan siya nga napun-an sa Espiritu Santo mitutok sa langit. Og nakakita sa himaya sa Dios ug kang Hesus nga nagtindog sa tuong kamot sa Dios. 56. Og nag-ingon, aniya karon nakita ko ang mga langit nga naablihan. Ug ang anak sa tawo nga nagatindog sa tuong kamot sa Dios. 59. O gibato nila si Esteban na nagasangpit sa Ginoo. O nagaingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Sa 60. O sa miluhod siya, misinggit sa makusog nga tingog, Ginoo, dili mo sila pagsangatan ni ining nga sala. O sa nakasulti ni ini, nahikatulog siya. Kanang katulog igsoon buti pasabot namatay siya. So sa diyang gibato nila si Esteban, before sa iyang kamatayon nakita ni Esteban ang pananawon ug nakita niya si Jesus diha sa langit nga naglingkod sa tuong kamot diha sa Dios. Ang iyang pulong naingon siya, Lord Jesus, receive my spirit. Siya dawata Ginoo. Unsa to? Dawata ang akong kalag. Okay. Ang akong espiritu. Okay. Indicate he knew that immediately after death, his soul and spirit would go directly to the presence of God. So, pag-ingon siya dawata ang akong espiritu, nagtuo si Esteban nga ang iyahang espiritu mubalik yun dito sa presensya sa Ginoo. No? Muna iyang pagtuo, gumikan kay ning singgit pa man siya nga dawata ang akong espiritu niya. Nakita pagid niya na naadito sa langit niya hangad siya na naadito si Ginoong Hesus ug ning singgit siya nga dawata ang akong espiritu. Unya pila istorya namatay dayon siya igsoon. So si Apostol Pablo usab nagkumpirmar usab ni ini nga maong pagtuo sama kang Esteban. Sige. 2 Corinthians 5 verse 6 ngadto sa 8 nag-ingon diri, therefore we are always confident knowing that whilst we are at home in the body we are absent from the Lord. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Ikaduhang Korinto 5:6 ug 7. Sige. Ikaduhang Korinto 5:6-8. Sa isugotso. Busa nagasalig kita gihapon og himbaluan kana samtang nagapuyo sa pagkita sa lawas. Wala kita didto sa Ginoo. 8. Busa usab naninguha kita nga bisan sa sulod kung sa gawas sa lawas magpahimuot kita kaniya. 2 Corinthians 5. So English, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yeah. Okay. Therefore, we are always confident. Sige daw, basa sa balik sa 1:6. Busa nagasalig kita gihapon og sa hingbaluan kana samtang nagapuyo pa kita sa lawas. Wala kita didto sa Ginoo. Pilo na sige. 8. Kay may maayong pagsalig nga kana noon nagaingon ako. Og mahimot hinuon nga mupiya sa lawas og mupuyo uban sa Ginoo. Kana noon. Okay? No, so mo na nga to be present in the Lord is to be absent in the body. And to be absent in the body is to be present with the Lord. So iyang gi emphasize sa diri ni Apostol Pablo nga kung ang usa ay katawo mamatay, buti pasabot gyud nga mag-separate gyud ang espiritu ug ang lawas, gumikan kay ang lawas mugawas ang espiritu diha sa lawas ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios, no? So muna nga niingon din si Apostol Pablo sa Philippians 1:21
Nanto sa 24, ningon siya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kay mas maayo pa man kuno, matuod pa niya nga, mobiya sa lawas, basta ma-present ka dito sa Ginoo. Problema lang, kung nimbiya ka sa lawas niya, wa ka mapunta dito sa presence siya sa Ginoo. Okay, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. For I am in a strait betwixt two. Naglibog daw siya. Having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Mas maayo pa kuno nga mubiya siya sa iyang lawas, pero muadto siya dito sa kang Kristo nga mas maayo pa na. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Muna nga, mga igsoon ko, atong naibaluan diya nga ang tudlo sa Biblia nga kung ang usa ka tawo mamatay, ang iyang lawas wato dito sa yuta ug ang iyang espiritu mobalik ngadto sa Dios, no? Labi na kung siya matarong, igsoon. So muna nga gingon diha nga in addition to the new destiny of the righteous dead, Jesus set another new pattern that will be followed by all men. Example, at the death, man's spirit and soul, muna niya itong gi-explain ka ganina, nga mukuha na sila, mo-separate sila, igsoon. At the time of the resurrection, sa panahon sa resurrection, the body will be raised again from the dead and reunited with the spirit and soul. Buti pasabot nga, pag moabot na ang resurrection time, mubalik na po to sila. Murag katong salida, ano? Na sa itong salida nga Spider-Man. Nga, katong iyang kontra abog. Pag human sa abog, mubalik na po, tanan, mahimo na po siya kontrabida. So, inana ba? No? So, muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nga, atong naibaluan nga, natay paglaom nga bisan pa man mga matay basta matarong ta nga namatay, matarong tang nag-alagad sa Ginoo. Una ingon siya, for to me to live is Christ and to die is gain. Ginan siya gyud, no? So muna nga atong nakatunan may tungod sa the new pattern. Og anita sa resurrection of the dead has 3 stages. The 3 stages of the resurrection of the dead, matud pa ni Apostol Pablo dinhi sa 1 Corinthians 15 verse 22 to 24. Nata din na. Sige, si Buano na. Siya gaingon nga kang Adam ang tanan nga matay. Ingon man usab kang Kristo ang tanan mga buhi. Apan ang tagsa-tagsa sa iyang kaugalingon nga pagkasunod-sunod si Kristo ang unang bunga, unya ang mga iya ni Kristo sa iya abot. Unya moabot ang katapusan sa diha, igatugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios ug Amahan, sa diha nga mawagtang na niya ang tanang pamunuan ug ang tanang pagbulutan sa kagamhanan. Okay. So, the first resurrection of the dead was that of Jesus. Ingon siya, for as Adam all die, and even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits. Si Kristo manggod ang nabanhaw guna. So muna, afterward, they that in Christ at His coming. So, si Kristo, si Jesus Christ, nabanhaw siya gikan sa mga patay, ug unya, dako kayo to siyang paglaom na to, nga kita pod nga nag-alaga diha kang Kristo, mga banhaw pod ta diha kang Kristo. So afterward, they that are Christ at His coming. Then cometh at the end when Christ shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, whom He shall have put down all the rule and all authority and power. So atong makita din atong masabtan nga the first resurrection was of Jesus, mo na ibuti pasabot nga Christ the first fruit. Si Kristo ang unang inunahang bunga. There are 2 other resurrection of the dead which will occur in the future. Napay duha, katong gitawag o resurrection of the righteous and resurrection of the unrighteous. Acts 24 verse 15, atong basahon, nag-ingon din sa English, and have hope toward God, which they themselves also allow, and there shall be a resurrection of the dead,
both of the just and unjust. So mo ni ang ikaduhang hutong stage nga diin inunahan si Jesus Christ ug unya nagsunod na dayon ning duna na po'y pagkabanhaw sa mga matarong ug sa dili matarong. Basahon na to sa Cebuano. Nga may paglaom sa Dios nga kini mao usab ang ilang ginapangita nga adunay pagkabanhaw sa mga minatay sa mga matarong ug sa dili mga matarong. So, the first saan na to? Okay, the Bible also calls these two resurrections the resurrection of life and the resurrection of damnation. But ipasabot, ang Biblia, naghisgot po naning the resurrection of the just and the unjust. Kaning both unjust, both ipasabot nga mga matarong, dili matarong, gitawag po ni diha sa laing bahin sa Biblia nga gitawag ang pagkabanhaw sa ngadto sa kinabuhi o ang pagkabanhaw ngadto sa kalaglagan. Sa Juan 5:25, ambak tas 28-29, nag-ingon siya din sa English, Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear his voice of the Son of God, and they that hear shall live. Marvel not at this, for the hour is coming, in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So, muna ngingon siya nga kasila nga nagbuhat og minatarong, mapunta sila sa gitawag og pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi. Apan sila nga buhat og mga kadautan, sila usab mabanhaw ngadto sa gitawag og kalaglagan, no? Muna mga igsoon ang gitawag o pagkabanhaw nga magsunod diya kang pagkabanhaw ni Jesus Christ. Muna gitawag nga ikaduha. Now, the second resurrection of life will happen when Jesus returned to earth for his coming. This event will resurrect from the dead all the true believers in Jesus. This is called the resurrection of the just and the resurrection of life. So, muna kaganina. The third one, ang ikaduha, ang ikatulo, naging under the third stage of the resurrection of the dead is called the end, atong sa katapusan. This resurrection occurs at the end of Christ's earthly, sa millennium, nga gitawag og 1,000 years of peace. So, katong ikatulo mga igsoon, nga gitawag nga nasa Bugna 20, versikulo, tulay daw, versikulo 15 ba? 20, versikulo 15. Ito. Huwag may bisang pinsang mula. Sulat sa basahan pinapili. Atong katapusan? Sige, dali. Sige daw. Kay kung may bisan kinsa nga walay higit. 13. Ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini, ug ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila, ug kini sila gihukman. 12. Og nakita ko ang mga minatay, mga dagko ug mga gagmay, nga nagatindog sa tubangan sa trono, og gipamuklad ang mga basahon, og may laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi, ug ang mga minatay gipahukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon sumala sa ilang pat. Okay, so mauto siya ang stages. So on first stage, the resurrection of Jesus Christ. Ang stage 2 is resurrection of the just. Okay, diri giklaro de sa ko ano. Okay, stage 2, resurrection of the just sa mga matarong. Stage 3, resurrection of the unjust, katong mga dili matarong. Okay, so katong atong key-verse ganina nga 1 Thessalonians 4:13, naghisgot to siya mahitungod sa atong basahog balik to. 1 Thessalonians 4:13 to 18, naghisgot siya si Apostol Pablo mahitungod sa resurrection of believers that will happen at the time of Christ coming. The main new events passage
describing this resurrection of life. Kaning mao ni nga katong unang pagkabanhaw nga diin mo sugat ngadto kang Ginoong Hesus, mo to sila ang gitawag og gi-resurrect sila para sa kinabuhi. Kaya ato ko nung paminahon. 16. Kaya Magsugod sa 13. 13. Apan dili kami buot mga igsoon nga dili ninyo mahibaluan ang mahatungod sa mga tulog na aron dili kamo managsubok bisan ingon usab sa walay paglaom. 14. Kay kung mituo kita nga si Kristo namatay, nabanhaw o ingon man usab nga nangatulog pinaagi kang Jesus, pagadadon sa Dios uban kaniya. Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog. 16. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog, sa punuan sa mga manulunda ug sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit ug ang mga minatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin pagalalinon kita pagtingob ngadto ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. Ug ingon niini magauban kita gihapon sa Ginoo. Okay, the main purpose why Paul teach nganong nagtudlo si Apostol Pablo mahitungod niining mahitungod sa pagkabanhaw sa iyang panahon, nagtudlo siya sa mga believers in order to comfort the believers. No, ngano man igsoon tungod kay bisag daghang kay tribulation ang mga believers, ang gigunitan gyud sa mga magtotoo nga bisan tuod mga matay sila kay persecute sila whatever, ang nahitabo mga igsoon nga giwalihan sila ni Apostol Pablo nga dili ko gusto nga mahimo mong ignorante. I don't want you to be ignorant about this. Nga matod ba niya nga moabot ang panahon nga pagtingog lang sa budyong ang nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una. Muna nga siguradoon nato nga naata kang Kristo para mabanhaw ta pag-una. O mao na ang paglaom nga gihatag niya dito sa mga taga Tesalonica o kanatong tanan nga bisan pa man tuod dunay kamatayon, mga banhaw duna gihapoy pagkabanhaw. Ug ang nakanindot igsoon kay kung nabanhaw ta nga naguna mo na igingon igsoon nga naagid ta kang Kristo. No? Ang 1 Tesalonica 2:14 nagingon diha gi-describe diha sa 1 Tesalonica 2:14 ug ang kinsa tong naa diha kang Kristo nga nagkinabuhi usab diha sa espirituhan dili sa unod nun, no? So muna mga igsoon ko diha sa Ginoo, sa pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo duha ka buk ang mahitabo sa kalibutan. Una, ang tanan niyang mga matuod nga magtotoo nga musugat diha kaniya iyatong pagabanhawon pag-una og hatagan sila og mga bag-ong lawas og bisan pa niya na ibalik kanila ang ilahang espiritu ug ang ilahang mga kalag. Ang ikaduha, ang tanan nga mga believers, ang tanan nga mga magtotoo usab dinha sa kalibutan nga wala na nga matay. Mo na giingon diri sa 1 Tesalonica 4:13 hangtod sa 18, ang tanan usab nga mga magtotoo nga diin wala maka-experience og physical death katong nangamatay nga physical, ilisan na sila og lawas nga isa lang kapag pamilok ang ilang lawas lahi na kaysa katong lawas nga himalatyon. So ang tanan nga banhaw sila nangabuhi sila pag-usab, tanan nga banhaw diha sa pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo og gidala sila pinaagi sa gahom sa Ginoo ngadto sa langit sa kapanganuran para sa pagsugat o pagpakihiusa ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo diha sa panahon sa iyang pagbalik og matod pa diha og sila magkauban sa Ginoo nga magakauban sila sa Ginoo sa kanunay. So mo pa ni katumanan sa Juan 14:3 kani siya that where I am there ye may be also. Nga kung asa ako to sab kamo magkuyog-kuyog na ni sila ngadto sa Ginoo. Nga gani, kung moadto ang Ginoo sa pagtunob niya sa bukid sa Olibo, sumala sa Zacarias 14, versikulo 4-5, naapo dito ang mga balaan. Kay matod pa dito, nag-uban-uban naman sila ngadto sa
Ginoo. Sa dihang nakasugat sila. Munay nakanindot kung kita mga matarong igsoon natay paglaom nga musugat kang Ginoo Hesus Kristo nganha sa langit sa kapanganuran. Okay, dili kay moadto ta sa dito sa langit, mong lampas ta dito sa langit sa kapanganuran. The Bible speaks only about the air, no? Kanang kawanangan, kahanginan nga diha ta makitagbo kang Ginoong Hesus Kristo, no? So muna sa Book of Revelation nag-provide kanatog additional record nga ang mga nangabanhaw nga mga matarong nagingon gani siya dinhi nga, and I saw and they sat upon thee, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark up their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Mao ni sila ang mga giingon din nga katong nagsugat diha sa Ginoo, sila usab maghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. But the rest of the dead shall live not again until 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. So bulahan ug balaan gyud kayo ang mga tao nga nangamatay nga diin nakaambit sa unang pagkabanhaw. Kaya ang uban unya na sa panahon nga matapos na ang milanyo, usa pa sila mabanhaw, usa pa sila mabuhi pag usab mga igsoon. So ang kaning gitawag nga pagkabanhaw nag-describe niini nga passage nga ang tanan nga mga magtotoo nangamatay, ang tanang mga magtotoo nga gipampatay o nahimog martir sama usab ni Stephen sa panahon usab sa mga paglutos sa tribulation period, sila gihapon mga banhaw og himuon gihapon sila og makig-uban sila diha sa paghari kang Kristo diha unya sa yuta. Tanawon daw nato og asa maghari kay basig mingon tag adto ta sa langit sa kalangitan maghari. Bugna 5 9 Gs. Kay maghari man data uban kang Kristo sumala sa bugna 20 bersikulo 6. Okay, so ato ko nung basahon. Bugna 5 Gs. Okay. Ang pulong gaingon, og na nag-awit sila sa usa ka bagong awit nga nagaingon, ikaw ang takos sa pagkuha sa basahon ug sa paghubad sa mga patik niini, kay ikaw ang namatay ug gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios gikan sa tanan nga mga banay ug pinulungan o katawhan og nasod. Jis, og sila gibuhat mo alang sa atong Dios nga usa ka tingharian og mga saserdote og managhari sila sa yuta. Asa dapat maghari? Sa yuta. Di pwede sa langit. Klaro kayo nga sa yuta sila maghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig, no? So maghiskot po tag isa ka libo ka tuig, so that is also a special presentation, no? Special akapan po na siya, mo occupy po na siya usa ka gabi may tora, pero I think ako naman ang natudlo diri ang 1,000 years ato na lang na i-review, i-dig up. Okay, so human nga mabanhaw ang usa ka tao sa panahon unya sa pagbalik sa Ginoo, especially the righteous one. Okay, so kung kita matarong tayo nagabot sa Ginoo, banhawon ta kung nangamatay man ta, no, banhawon ta kung wa ta mamatay, ilisan lang na taglawas nga dili madunuton. Okay, so unsa man unya ning klasiha sa lawas igsoon ang mailis nato para sa mga new believers. Kay katupong nangamatay, labaw na to sila ilisan pug lawas, no? So unsa man ning klasiha sa lawas. So ang Biblia nag-reveal, naghatag kanato og mga information mahitungod sa mga bag-ong lawas sa mga magtotoo nga diin ilang madawat unya inig mubalik na ang Ginoo, no? So atong andamon ang 1 Corinto 15:38 nga matud pa diri, but God giveth it a body and it hath pleased him unto every seed his own body. Tanawa na to sa Cebuano. Apan ang Dios magahatag nini
ug lawas sumala sa nakapahumuot kaniya ug sa tagtag sa kabinhi ang iyang kaugalingong lawas. Okay, ang Ginoo maghatag siya og lawas according to his pleasure. So buti pasabot nga kanang makapalipay sa Ginoo. So wala pa kay klaro diha kung unsa nga lawas, pero usa na siya ka lawas nga malipay ang Ginoo anang lawasa. So kani mga tong lawas ko malipay ang Ginoo ani gumikan kay nasa kasulod ang sala, no? So kanang ihatag sa Ginoo, that is according to the will of God. Kung sa iyang kabubuton. So 1 Corinthians 15 verse 43, sa 43 nagsulti usab diha nga unsa pud gihapon ni nga klase gi-describe na pod kung unsa nga klase nga lawas ang ihatag unya sa Ginoo. 43, ginapuga sa kaluwa kaulawan, ginabanhaw sa himaya, ginapuga sa kahuyang, ginabanhaw sa gahom. So it is a powerful body, it is a glorious body, no? Muna gitawag na pod nga it is sown in dishonor, but ipasabot nga gi tanom nga dunay kamatayon og siya banhawon nga na ay it is raised in glory, no? Diya sa kahimayaan. So buti pasabot mahimayaon nga lawas. Muna po na diya ikson. So another one sa verse 44 unsay giingon diha, i-describe na po diri kung what kind of a body, no, nga ihatag sa Ginoo kay ilisan man taglawas. Sige. Verse 44. Ginapugas nga lawas sa kinaiya, ginabanhaw sa lawas nga espirituhanon, kung may lawas nga kinaiya, nga may kinaiya, may lawas usab nga espirituhanon. Okay, it is sown in a natural body. Physical, it means to say pareha ni, no? So it is raised in spiritual body. So kanadeng ihatag na pud sa Ginoo nato nga lawas unya spiritual body. So dili na pareha sa aning atong lawas nga mataptan og sakit, no? Kung dili kana nga lawas gawas nga glorious body na himutan sa Ginoo, that is a spiritual body. It is sown in a natural body, it is raised in spiritual body. Banhawon na siya uban sa espirituhanon nga lawas. There is a natural body and there is a spiritual body. Okay. In verse 43, balik ko na to dapit sa katapusan. Ginapugas sa kahuyang, ginabanhaw sa gahom. So, it is a body which is very powerful. So, mo na ang ihatag nga lawas sa tanan nga mga magtutuo. O ilisan na ta sa Ginoo ni anang lawas sa ikson. So, lawas nga dunay gahom, gamhanan nga lawas. Then, gisaysay usab dinhi sa dugang sa balang kasulatan nga verse 52 to 54 atong paminahon. Inigingon siya, sakalit sa usa ka pagpamilok sa katapusan nga budyong, kay pagapatunggon ang budyong, ug ang mga minatay pagabangunon nga may dili madunoton, o kita pag-aalidan. Okay, diha, kita pag-aalidan, ug usa na ka dili madunoton. Padayon. 53, kay kining madunoton kinahanglan pagasuluban sa dili pagka madunoton, o kining may kamatayon kinahanglan pagasuluban sa walay kamatayon. So it means to say na kaning diay nga tong lawas unya nga madawat og ilisa na taglawas igsoon, that is according to the will of God. Ikaduha, that is a glorious body. Ikatulo, it is a spiritual body. I-describe nagmaayo and it is a powerful body. Og karon atong naibaluan, it is an immortal body. Okay, immortal body. What is immortal body? Immortal body means wala na kamatayon. Okay? So nindot kayo. Diha pa lang gani sa pag-ilis pa lang sa Ginoo. Diha pa lang basta kanang matarong ta igsoon, nagkinabuhi ta nga nagmudaog ta nga hangtod sa katapusan, matarong ta. Mamatay man o buhi man ta nga maabtan sa Ginoo, ilisan taglawas. Nga isa sa mauning mga lawasa igsoon gi-describe. We have a powerful body, immortal body, walay kamatayon, no? So padayon ta dito sa 54. 54, apano niya kung kining madunoton masuluban sa dili madunoton, o kining may kamatayon masuluban sa walay kamatayon, unya matuman ang pulong nga nasulat, ang kamatayon gilamoy sa pagdaog.
Okay, so pildi ang kamatayon. Pildi. Ano man? Kay gitagaan data a body that parehas na to sa lawas ni Jesus Christ. No, ano man? Kay pag kuha na namatay to si Jesus Christ, pero pagkabanhaw na niya, mulapos na lang gani siya sa asa dapita, no? So muna nga it is according to the will of God, a glorious body, a spiritual body, powerful body, and immortal body. Buti pasabot, wala nay kamatayon o mo lampasan na to na natanan. Buti pasabot, in general explanation, it is a body like our risen Savior. No? It is a body like our risen Lord. Nagingon siya din na verse 1 Corinthians 15 verse 28. Okay? Nagingon siya, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Sige daw. Apan karon si Kristo gibanhaw gikan sa mga miyatay. Ug ang unang mga bunga kanila nga mga nangatulog. Oh. So muna mga igsoon ko diya sa Ginoo ang mga klase nga mga lawas nga gi-describe sa Bible nga dili lang din na ingon nga pag ingon diha nga ilisan taglawas nga dili himalatyon, dili madunuton, i-explain pag diri sa Bible nga a glorious body, spiritual body, powerful body, and gitawag immortal body. Sa madaling salita, a body like our beloved, our kaning talangga nato nga si Ginoong Hesus. So, nindot kayo, no? Jesus arose from the dead first, siyang naguna, kunya ang nagsunod kaniya, mausap to ang mahitabo nga lawas nga ilahang dawaton gikan sa Ginoo. Okay. So, 1 John 3 verse 2, nagingon siya diya, beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear adto ta sa sa 3 John. 3 John. 1 John. 1 John. Dito sa ato mo. 1 John. We shall be like him, for he shall see him as he is. So, muna ni matuman na dahil na sa 1 Juan 3, versikulo 2, nga nagingon diha nga maparihas na dayon ta ngadto sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Sige daw. Mga hinigugma, karon mga anak kita sa Dios, ug wala pa ikapadayag kung maunsa kita himbaluan nato nga kung ikapadayag na siya mas mahasama kita kaniya kay siya makita nato ingon nga mao siya. Ano sa mahitabo ni tanan igsoon kung mopadayag na si Ginoong Hesus Kristo. Okay, so kung buhi man ka nga maabtan sa Ginoo, di ta mabala ka because ilisan gihapon ta og ani nga lawas, no? Ug mamatay pod banhawon gihapon o makadawat gihapon sa mga lawas, no? Philippians 3 verse 21 nagingon siya, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. So, naghisgot kaya po ng balang kasulatan, pinaagi sa Pilipos 3:21, nga nagingon siya, tagaan ta og usa ka glorious body, mahimayaon nga lawas, according to the working thereby. No? So, muna mga igsoon ko di sa Ginoo, atong paminaw ng Cebuano para maklaro. Nga mag-umol sa bag-o nga sa lawas sa pagpaubos nga igapahiuyon sa lawas sa iyang himaya sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Amen. No, so nindot kayo imagine nigsoon nga kini ang gitawag og doctrine of the resurrection of the dead. Maghatag ka na to comfort bisan pang unsa ka mahal ang bugas, bisan pa unsa daghang tribulation, daghang problema igsoon, usahay makita na to nga daghang nangamatay, pero kung naalan ta diha kang Kristo, igsoon ko diha sa Ginoo, walay kabalakan gumikan kay nagsaad ang Ginoo, and that is our greatest hope nga diin nagsaad siya nga dawaton nato ang bag-ong lawas, no? Lawas igsoon nga gi-explain a body like our risen Savior, no? Mo na nga nindot kayo mga igsoon ko diha sa Ginoo. So
anhin nata diri igsoon sa kanang unsa may mensahe nato mahitungod nining gitawag og the resurrection message. Okay, nita diretso sa the resurrection message. Siyempre kung moingon pud nga unsa po kay dangatan atong kuan, atong mga dili matarong. Opposite ani tanan. Opposite ani tanan. Dili sila kuan. Okay. Ato na basahon sa Efeso 1:9. When Jesus completes his earthly millennial reign of 1,000 years, okay, gisagol man gud diri sa atong textbook igsoon ng 1,000 years, no? Okay. Nagingon diri nga si Apostle Paul nga kung mahuman na to tanan, gitawag na siya the end. Okay. Pero ang ilhanan gyud nga ma-the-end na siya katog yung ibutang na ni Jesus Christ ang tanan nga mga kaaway diha sa ilalom sa iyang mga tiil. And the last of these enemies to be conquered will be ang katong kamatayon. Okay. Efeso 1:9, naingon siya, having made known unto us the mystery or secret of his will according to his good pleasure which he had purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and both are on earth. So, diha, ato na nang may studyhan na po about the kaning millennial nga paghari ni Kristo din sa yuta. Okay. So, karon since nga atong gisgutan may tungod sa resurrection mga igsoon, adto na ta sa unsa maning resurrection message. Mensahe gid aning resurrection, no? The doctrine of the resurrection is the foundational truth of the Christian faith. Ngano man tungod kay kung nag-alagad lang ka sa Ginoo, unya wala ka nakabalo nga mahitungod nining doktrina sa pagkabanhaw, murag wala ray pulos ang imong kuan, walay padulngan ang imong pagtuo igsoon. Muna, it is very important to know the message or the gospel of the resurrection. Tungod kay kaning the message of the gospel not only includes the life and death of Jesus Christ, but also the message of His resurrection. Dahil nangutana bitaw na ako, nga nag-discuss sila may tungkol sa, magimaayo, mutuo, pero walay buhat, nagbuhat, pero walay pagtuo. Muragana ba ito ilang discussion? Then, unsa man kuno, muto akong gingnan, ang pinaka sulti sa Biblia, nag-ingon lang siya igsoon nga, kung wala ka makabalo sa nga si Kristo na banhaw, nan walay pulos tanan nimong pagtuo. Isang pangunsaon nimong buhat o wala ka makabalo diha sa iyang pagkabanhaw, no? So, si Apostol Pablo naghisgot gid siya, nagwali siya may tungod ni resurrection ni Ginoong Hesus kay dako kayo ni siya og kahimuan. Okay? Sa buhat 4 versikulo 2, pulong gaingon nga nangaguol kay ginatudluan nila ang katawhan o ginamantala nila pinagi kang Hesus ang pagkabanhaw gikan sa mga pinatay. So nagi pagmantala igsoon, dili lang ingon nga sige lang tagwali about Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ. Okay nga si Jesus Christ namatay ug nabanhaw. Ato pong iwali gid ang kanang gitawag nga unsa may paglaom nato nga diin ning tuon na ta ni Jesus Christ, nag-alagad ta ni Jesus Christ, what happened in this world. So, unsa may ato ang padulungan. So, muna pinakaminsay, verse 17. Okay? Acts 17, verse 18. Ug ang ubang mga Pilisupo nga mga Episiryo ug mga Stoiko nagpakiglalis kaniya. Ug ang uban nagaingon unsa bay buot nga igasulti nining tabian. Ug ang uban siya daw nagamantala sa mga dumuluong nga mga Dios kay iyang gimantala kanila ang maayong balita ni Hesus ug ang pagkabanhaw. Kung magsigil lang butag hisgot mahitungod ni Jesus Christ the healer, Jesus Christ is gitawag is very kind, Jesus Christ is our savior inana. Pero without preaching the resurrection, all is vain, no? Atong basahon gani sa 1 Corinthians 15. Ug unsa ka importante kining gitawag nga resurrection igsoon, nga kinahanglan gyud iwali nato ni pahibalo sa mga tao nga
ang kamatayon ni Jesus Christ ug ang pagkabanhaw gyud, ilabi na sa pagkabanhaw gidaw. 1 Corinto 15 Versikulo 4. versikulo 4. Ang pulong kaingon, ug nga gilubong siya ug nga nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga kasulatan. Diha po nanto may baluan igsoon, kung naapoy nagwali sa balaang kasulatan mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo, kay ingon okay na banhaw siya, pero klaro pud kayo igsoon nga kanang giingon diha according to the scripture. Kay na may gitawag according to haka-haka lang. No, according to their kwinta-kwinta lang. Muna nga ingon siya according to the scripture. Padayon sa 5. Ug nga siya mingtungha kang sipas unya sa napulo ug duha. Unya mitungha siya sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon sa tingog nga ang kadaghanan kanila mga buhi pa hangtod karon apan ang uban nangatulog na. So, adto ta diretso sa verse 17. 17. Ug kung si Kristo wala banhawa ang iyang pagtuo, kawang lamang anaa pa kamo sa inyong mga sala. Okay. So, igsuon ko din sa Ginoo para nato once nga mudawatan ni Jesus Christ, dawaton po nato nga siya namatay ug nabanhaw according to the scripture. Muna nga unsa man ni according to the scripture, kay naman gyud ingon nga namatay si Jesus Christ, correct, tinuod namatay. Pero sa pagkabanhaw diha na nay diferensya. Ang pagkabanhaw kay ang uban ingog Biyernes, Sabado, Domingo. Sakto ka ni, di ka ni haka-haka. O unsa may gisulti sa Biblia kay according to the scriptures man. Kano sa di siya namatay, unya kano sabot siya nabanhaw. Dako na siya nga story zone, pero muhatag lang taghin gamay karon. Matthew 12 versikulo 38 ngadto sa 40, naghatag siya dito og timailhan kung kano siya mabanhaw according to the scriptures. Kay og dili according to the scripture igsoon, delikado gyapon na siya nga klase nga mensahe sa pagkabanhaw, no? So ato ko nung basahon. Matthew 12. Mateo 12 Versikulo 38. 38 ang pulong gaingon. Unya ming tubag kaniya ang ubang mga iskriba ug sa mga parasyo. Og parasyo sa pag-ingon, magtudlo buot unta kami mutan-aw ug usa ka ilhanan gikan kanimo. Padayon. Apan siya mitubag ug miingon kanila, usa ka kaliwatan nga dautan ug mananapaw nagapangita og ilhanan, og wala ilhanan nga igahatag kaniya kundi ang ilhanan ni Jonas ang manalagna. Padayon. 40. Kaingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Sa maong pagkaagi ang anak sa tawo magapabilin sa kahiladman sa yuta tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. So pag-ingon dito sa 1 Corinthians 15 verse 4, 5, 17 nga mahimo ra bag kawang ang ato ang pagtuo kung wala ta magtuo sa pagkabanhaw ni Jesus Christ according to the scripture. Ingon siya according. So muna nga si Jesus Christ mismo sa wala pa siya mamatay ning hatag siya daan og timailhan ni siya. Ang timailhan nga ang anak sa tao siya to, no? But ipasabot siya nga mamatay siya, ilubong siya sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. That is specific 72 hours. So buti pasabot nga naay adlaw naay gabi. Dili pwede ng a fraction of day is a part of day. Kuha na siya muna gitawag na to nga kanang haka-haka ra na, no? Butan ta pagkamatay niya 24 hours dayon, dili na siya pwede ultimo mga bata na di mo yun. That is against the universal agreement, no? So muna nga kung may tag Biyernes, Sabado sa kadlaw na banhaw, wa nakatuman sa that is not according to the scripture. No, dili siya according to the scripture zone. Muna nga atong bantayan kay narabay lain nga Hesus, no? Katong dili according to the scripture. Kung may tag Biyernes siya namatay, pagka isa ka adlaw, isa ka gabi, isa ka adlaw gisugat man pagka Sabado sa kadlaw. Di sa to pa duha ka gabi, no? So wala nakatuman dito sa gitawag nga
giingon si Jesus Christ kay ang anak sa tao magpabilin sa ilalim sa yuta sulod sa tulo ka adlaw o tulo ka gabi. So kung na may mga question ana, may tungod ana, that is a special lesson also about the sign of the real Christ. Kinahanglan kabaluta kung kanus-an na banhaw si Jesus Christ kay mahimo ra bag kawang ang atong pagtuo kung wala ta makabalo niya na. Si Apostol Pablo gani sa Roma 10 versikulo 9 sulayan daw nato tugbasa kung sa iyang ipahimangno dito. Kabahin usab sa mensahe niining gitawag og resurrection message. 10 verse 9. Paspasi gamay. 10 verse 9 ang pulong kaingon. Kay kung igasugid mo ang imong bakba si Jesus ingon nga Ginoo, ug mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Okay? So, the message of resurrection is very important. Importante kay igsoon tungod kay diha nakabase usab ang ato ang kaluwasan kung makasugid ta sa insaktong pagsugid according to the scripture. Ang kung makawali ta mahitungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ nga sumala according to the scripture, according to the Bible. Dili sa according sa ato ang kwintada nga di mao, kundi kwintahon gyud nato ang kay naman si gihatag nga sitimaan 3 days and 3 nights. So dapat ato yun ang kuan nga 3 days and 3 nights kung kano sa gyud siya na banhaw. Kung maingon na tag Biyernes, Sabado, Domingo, wa pud maaptig Domingo kay Sabado sa kadlawon man. Di ba Biyernes namatay? Dayon pagkahuman Sabado sa kadlawon. Dili wala no wa kaabot. Amo na nga kwintahon na sa igsoon. So inumduman na to importante kayo gumikan kay ang resurrection, the message of resurrection, kani siya kay bisan kinsa nga makasugid nga si Kristo namatay sa to ug nabanhaw sumala sa kasulatan igsoon, siya mamaluwas. No? So buti pasabot magsunod man na ni ang atuang ten mahitungod sa judgment time. No? Basig pangitaan ta sa Ginoo diha sa judgment. Uy, di man mao ang imong giwali mahitungod sa kuan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Kaya ang pagkabanhaw ni Jesus Christ after 3 days. After 3 days. O di man siguro mo matapos ang isa ka adlaw kung way gabi. Mo tong giklaro ni Jesus Christ 3 days and 3 nights. So for more inquiries, pwede ra mo makachat na ako may tungod na nga pag-clarify kung kano sa agad na banhaw si Jesus Christ according to the scripture. Di kita magsulti og dili according to the scripture kay delikado kayo. Okay. So muna nga nining ka gabion mga igsoon, the completeness of this gospel message is found in 1 Corinthians 15 verse 14 ang atong katapusan nga mga bersikulo nining kagabion. 1 Corinto 15 magsugod ta sa 14. Ug kung si Kristo wala banhawa nan kawang lamang ang among pagwali ug kawang lamang usab ang inyong pagtuo. Amen. No, so the message of the resurrection is very important. Ang uban bitang mga tao doctrinal man na, doctrinal. Wa ba ta kabalo nga ang doctrinal nga resurrection is foundation of our faith. One of the foundations of our faith is all about sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Yung matod pa ni Apostle Paul, kung wala manggani mabanhaw si Jesus Christ, makawang na mong pag-alagad, di ba? Kawang lang atong pag-alagad. Dapat isip Church of God, we know our destination, we know what we believe. No? Kung unsa ang atong gituuhan igsoon, destined kita dito, na focus ta dito. Usahay man gud ang mga churches karon mingon doctrinal naman okay na. Ang ato aron praise and worship. So, pero diri klaro kayo. Again 14, 1 Corinthians 15:14 unsay giingon ni Apostle Paul? Ug kung si Kristo wala banhawa, nan kawang lamang ang among pagwali. And if Christ be not risen, then is our preaching in vain and your faith padayon. Ug kawang lamang ang inyong pagtuo. Makawang po ang atong pagtuo kung pananglitan wala na banhaw si Jesus Christ. So,
ang kaning gitawag igsoon nga resurrection is the central or the heart of the gospel. The heart of the gospel is the resurrection. Muna nga giwali gid nato ni diri ang resurrection as in chapter 9, part ni siya sa foundational truth, foundation of faith sa atong isip mga kanang iglesia sa Dios. Okay. So padayon verse 19. Verse 19. Kung niining kinabuhia kita may paglaom lamang kang Kristo nan kita mao ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Padayon. Apan karon si Kristo gibanhaw gikan sa mga minatay, ang unang mga bunga kanila nga mga nangatulog. Okay. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. So, kumbaga, mura siya gid ang modelo ba? Siya gid ang modelo nga kung tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, naatay dako kay paglaom. It's not only a faith lang, kay mostly karon is about lang faith, pero adto ta sa foundational truth nga ang resurrection di is the foundation of our faith, the heart of the gospel, because without resurrection everything is vain. Buti pasabot ang tanan kakawangan lamang, no? So padayon 21. Tungod kay pinagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinagi sa usa ka tawo miabot ang pagkabanhaw sa mga minatay. That is si Adam, si Jesus Christ is the new Adam. Siya ang old Adam, siya mo'y nagdala sa kamatayon, apan ang ikaduhang Adam nga mo si Jesus Christ nagdala og pagkabanhaw sa mga patay. Dayon Kay verse 22. Kay ingon kang Adam ang tanang nangamatay, ingon usab kang Kristo ang tanang nangabuhi. Amen. No, so diri nato makuha that masabtan nga the resurrection message is very important. Dapat ato gining iwali kanunay, this is a part of our doctrine, kanig yung gitawag the heart of the gospel nga mao ang resurrection of the dead. Kay kung wala i-resurrection igsoon, ang atong pagtuo kawang. Bisan pagkapila ka maghilak-hilak, magtambling-tambling pa ka sa tubangan sa Ginoo igsoon, o master ba ka sa debate tanan, ug imong i-ignore ning gitawag o resurrection, subject nato nga resurrection of the dead. Igsoon, nag-ingon ang balang kasulatan, ang tanan kawang ang pagwali, kawang usab ang gitawag nga pagtuo. Amen? Muna igsoon ko diya sa Ginoo, gikan karon kinahanglan nga imo nang isulti sa uban nga ay kabala ka, kay bisan og mga matay man gani, bahala pag kuan kanang daghang mga pagsulay ning kinabuhi, ay kabala ka, mamatay mapuhi, ilisan taglawas nga bag-o, banhawon ta sa Ginoo. So dapat natay ikakonpisal labaw sa tanan nga kay ang atong modelo mao si Ginoong Hesus Kristo, kay namatay siya apan gibanhaw siya. Dili siya pareha sa nang uban nga gituuhan igsoon nga pagkamatay wa na nabanhaw. Ang atong gituuhan igsoon na manluluwas nga mao si Ginoong Hesus Kristo, siya mo'y namatay apan nabanhaw. Ang uban siguro si Buddha namatay pero wa na mabanhaw. Pero si Jesus Christ, siya may atong gituan. We are so blessed, no? Muna nga kinahanglan, if anyone who will confess bisan kinsa nga baba nga musulti nga si Jesus Christ namatay ug nabanhaw according to the scriptures, no, dili tong dangaw-dangaw lang ang pagpintal igsoon, kundi 3 days and 3 nights, complete 3 days nga after 3 days siya nabanhaw igsoon, then that is according to the scriptures. Muna nga nining kagabion atong nakatunan nga importante day kayo ang pagmensahe may tungod sa pagkabanhaw, tungod kay kung wala ta kabalo niining pagkabanhaw igsoon, kawang ang atong pag-alagad, kawang ang atong pagwali. Busa ibutang nato sa atong kasing-kasing that the heart of the gospel is the resurrection message presented gimodelohan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Okay, dalaygon ang buhi nga Dios ni kagabi. So
Nining kagabion mga igsoon, I know and we pray na you learn something, we learn something nga unsa ka importante ang resurrection. By this pasalamatan nato ang Ginoo aron sa ingon niini mahimaya usab ang Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Let us pray. Dear loving Father in heaven, Father God, salamat usab Ginoo. Dinigayon Lord God, ginakahimo kami sa pag tapos sa among gisgutan karon sa imong pulong Ginoo mahitungod sa the resurrection of the dead part 2 nga bisan pa man Ginoo among nasayran karon that there is a future resurrection of the dead. Bisan pa man ang nangamatay o Dios nga naa sa pagtuo kanimo mabanhaw sila pagbalik Ginoo ug imong ilisdan Ginoo og lawas nga dili na malatyon ingon usab ang mga buhi nga imong naabtan sa imong pagbalik Lord God. Pagailisan usab sila og lawas nga dili malatyon. Ginoong Dios, salamat kay mahan. Ibutang sa among kasing-kasing kanunay Lord nga ang message of the resurrection mao day kini ang heart of the gospel nga ngayon ipahibalo usab sa mga katawhan nga diin pinaagi nini nga ang imong bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo among maluluwas nga diin siya namatay man nabanhaws human sa tulo ka adlaw according to the scriptures. Ginoong Dios, tabangi kami kanunay nga amo kining masulti sa matag karon ug unya ngadto sa mga katawhan aron sa ingon niya na Lord God. Imong makwinta gihapon Ginoo sa matag kinabuhi namo Lord God na imong pulong na ingon if anyone will confess nga ang imong bugtong anak amo si Ginoong Kristo among maluluwas nga namatay man siya nabanhaw after 3 days according to the scriptures nabanhaw siya Lord God. Ginoong Dios, nadalaygon kay imong ngalan Ginoo. Salamat kay sa kaalam o sa balang espiritu nga nagauban ka namo. Lord God, kinitanan Lord, among gipasalamatan ug ikaw magahatag pagdukang kaalam sa mga sunod nga session Ginoo dinhi among pagtuon. Ug ikaw magapanalangin sa HBI, the School of Biblical Studies Lord God, o pinagi usab niini Bible class online. Ikaw magapadayon kanamo ug hatag good health ug kaalam Ginoo. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, glory to God. Human na punta sa ato ang chapter 9. No, so natay exam aning chapter 9 ato lang ihatag diri kay ato lang pong i-post ang ato ang mga question po. Salamat sa ato ang tigbasa karon atong guest. Ang estudyante usab sa HBI. Brother Joshua Harihol ni. O kini once again ang inyong Bible teacher nining kagabion nga mo si Pastor John Mirante. Ang Diyos magpanalangin ka natin tanan. Amen. Amen. Glory to God. Finish sheltering on, is sheltering on. I'm living by faith. I'm living by faith and feel no alarm.